Hello mga kabady, welcome back again to my channel. So ngayon mga kabady ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-possible ng inbred rice. So last time mga kabady, sa video ko ay tinuruan ko kayo kung paano mag-possible ng hybrid rice. So ngayon, ito na naman mga kabady. Ito yung inbred na galing sa ating kapwa farmer dito sa amin nga si Miguelito Baay. So, ang first step natin itong gawin mga kabady ay atin itong ibilad. So, ayan. Same din sa procedure noong sa hybrid, pero itong inbreed ay mas madali lang ito. Hindi ito maselan compared doon sa hybrid. So, ayan mga kabady, mga 35 kilos ang ating ibibilad mga kabady, ibibinhi. Kasya na ito sa ating area na hindi pa makover doon sa ating unang napasibol. So yan mga kabady, spread lang natin para makatikim yung lahat ng binhi natin ng sikat ng araw para mag-init siya mga kabady. At pagkatapos nito mga kabady, after mga 1 hour to 1 and a half ay pwede natin itong humol sa tubig, ibabad sa tubig. So yun mga kabady, dapat ay evenly spread sila para mas maganda yung 100% na may tubo yung binhi. So ayan, kinatag ko na mga kabady. So ayan. So next step nito mga kabady, after binilad natin ay atin itong ipasok sa sako mga kabady. Ihanda natin para ibabad natin doon sa ating tub, ating drum. So ayan mga kabady, so medyo mainit itong ating panahon ngayon. So magandang pagbilaran. So trivia nga pala nito mga kabady, ang ating binhi itong inbred variety, ang tawag dito sa amin ay katago. So hindi ko alam bakit katago itong tawag nila. Sabi nga ng iba, yun ay nakatago doon sa maliit siya pero yung bunga nakatago na napakarami. So kaya katago yung pinangalan dito. So ayan na mga kabady. Pagkatapos na naking pinasok sa sako ay pinasok ko ito sa drum. So ayan, nakita nyo yung mga binhi. So yung nakalutang mga kabady, atin yung itatapon kasi yan na ipa, walang laman yan mga kabady. So ayan, meron pang 2 sako nito at may konting natira doon. So atin yung ibabad lahat yan sa drum. Hindi ko alam. So yung kikita nyo mga kabady, ang daming ipa mga nakalutang mga kabady, So halos mag 1/4 siguro ang ipa noon. So hindi ito maganda mga kabady kasi kung merong ipa na nasama diyan sa iyong binhi ay may possibility na magkasakit yung yung binhi mo. May pasukan ng bakterya. So kailangan natin itong kunin lahat. So hindi man natin itong makunin lahat, basta majority makuha natin para hindi ito makapinsala kapag nabuhay na itong ating mga binhi. Kasi magsasama ito kapag binudbud mo ito sa iyong punlaan, possibly magkasakit yung mga healthy mga kabady. So itatapon na natin ito mga kabady, Kung meron man kayong mga alaga mga kabady, mga manok, ay pwede nito yung ipakain sa kanila, kasi hindi naman ito maka-harm sa kanilang kalusugan. So ayan mga kabady, meron ako manok na ang pangalan ay si James.
So ipakain natin to sa kanila mga kabady. So ayan, so, marami, isang balde yan mga kabady. Meron pa ngang natira doon sa drum. So yun, kain ng manok yan mga kabady. Kakakain niya yan mga kabady, no. So ayan, nakita nyo naman. So yun, James, busog ka na dito James. So yan mga buddy, bubusog lang yung mga alaga mo. So kinuha ko lang yung mga natira pa na nandyan pa sa drum mga kabady, kasi ito ay hindi masama ito sa ating mga binhi. So as much as possible walang mga nakalutang mga kabady. So ayan mga kabady, ay inilisan ko ng tubig, binago ko yung tubig, no. Kasi kapag hindi mo every 6 hours pinalitan ng tubig, yan, ay mag-init yung binhi mo mga kabady. So ito yung isang dahilan na makasira sa iyong binhi. So nga pala mga kabady, ang pag babad nito sa tubig ay sa inbreed ay pwede ito sa hanggang 24 hours, 18 to 24 hours ito. Compare doon sa hybrid mga kabady, ay yung hybrid 12 hours lamang, kasi manipis yung kaniyang panit, yung balat niya. So ang hybrid, makita nyo kanina ang kapal ng kanyang kanyang balat. So dapat ay mababa dito ng matagal. So and mga kabady, kapag pinalitan mo ng tubig at binabad mo ito, huwag mo rin kalimutan na i-mix siya, no, magamit yung kamay. Katulad niyan mga kabady, dapat lahat sila ay ma-mix sa tubig para maganda yung kanyang germination pagkatapos nito. So yan mga kabady, no, tapos na nating i-mix at dapat ay atin itong punuin. So hindi okay rin na hindi masyadong puno, basta marami yung tubig kaysa sa binhi. So yan ang sikreto mga kabady, para hindi rin ganong madaling uminit mga kabady. Dapat na madamihan yun ng tubig sa paglagay. So yan, tingnan nyo yung binhi mga kabady, ang ganda na. So after 6 hours yan mga kabady, no. So yan, amoyin nyo, di ba, hindi siya amoy asim. Kapag nag-init yan mga kabady, amoy asim, amoy panis yan, parang suka. Kaya dahil ang ang result doon, hindi mabubuhay yung binhi mo. So after mga mga kabady, 24 hours. So 20 hours na siguro itong akin, no, kasi mga 20 hours na siguro nakin itong binabad mga kabady, ay kunin mo na sa drum. Gamit nitong sako mga kabady, itong sako na pinagamitan ng feeds, pwede ito kasi makapenetrate ang mga tubig nito, no, makadaloy. So hindi mo diyan mo ilagay, pero wag mong damihan para hindi siya medyo mag-init at saka yung tubig ay makadaloy ng maayos. So mga lang siguro, mga hindi pa kalahati, 1/8, 0.018 yung pinakataas mga kabady. Basta wag mo lang damihan mga kabady, kasi ito talaga yung nagsanhi ng hindi mag-germinate yung binhi. So yun mga kabady, no, yan, mga 6 na sako yung ginamit natin dito. Mas maganda din mga kabady yung sako sa pinagamitan ng feeds ng baboy, kasi malaki yun compare doon sa mga sako ng mga NFA, mga sako ng bigas mga kabady. Maliit lang yon yung feeds talaga, yung sa katulad ng Bimeg, Pilmico, ganyan. Ay maganda yan sa yan mo ipasok yung mga binhi mo. So pagkatapos nyo ipasok yan mga kabady, yung mga binhi ay talian nyo diyan sa kabady, no, para hindi siya sumingaw. So yun, tintalian natin. So yan, ganyan lang pagtali mga kabady, no, dapat ay higpitan natin, pero hindi natin ilak, kasi paminsan-minsan titingnan natin yung ating binhi kapag nabuhay na siya, meron na siyang mata na makita natin yung kanyang roots, no. So ayun, ganyan, higpitan lang natin mga kabady, pero wag din nating ilak. So marami ito mga kabady, no, ay inahinayan lang natin ito, hindi natin bibilisan para success itong ating pagkulob ng ating binhi. So ayan mga kabady, pag natapos na yung itong talian, ay ilagay nyo ito sa yan sa floor. Parang slope siya mga kabady, na hindi siya makadalo yung tubig. Yan,
wag nyong ilagay yung binhi na kinulog nang hindi makadaloy yung tubig. Kasi kapag merong tubig yan mga kabady ay mabubulok yan. So nakita nyo parang mga slope yan ng aking flooring. So hindi talaga mapunduhan ng tubig yan. So maganda yan mga kabady. So ilatag mo lang dyan mga kabady, at after mga 24 hours din ay pwede nitong isabod doon sa inyong punlaan. So wag din yung kalimutan mga kabady, every 6 hours. So sa hybrid mga kabady, every 3 hours itong didiligan. So sa inbreed, pwede na siguro 6 hours, 6 to 8 hours. Depende yon sa sa init ng panahon. So sa dito mga kabady, 6 hours kasi natatamaan ito ng sikat ng araw. So kapag natamaan yan sikat ng araw, madali niyang uminit mga kabady. Kung kaya't ay diligan yun yung paminsan-minsan. So yan mga kabady, ilalatag natin itong trapal, itabon lang natin ito para uminit siya. So yan, ganyan mga kabady, dapat hindi makasingaw mga kabady. So ang atin ang ilagay para hindi maano yung trapal ay itong mga mabibigat na bagay, katulad nito mga scraps ng hollow block. Yung ginamit ko, pwede ring mga kahoy, basta hindi makasingaw yung yung binhi natin. So yan, so I guaranteed mga kabady na 100% itong ating binhi ay mag-germinate talaga kapag ginawa nyo ito. So yan mga kabady, may din dito, vlog din ako na sa hybrid. Medyo masila ng hybrid compared doon sa inbreed na ganito mga kabady, kasi ang hybrid ay prone talaga sa mga pest. So kinakailangan kapag nagsimula pa pag ganito ay dapat ay alagaan na. So yan mga kabady, yan yung ating finished product. So hintayin lang natin yan mag 24 hours at atin yang bubuksan paminsan-minsan para diligan. So yun mga kabady, after 24 hours ay tingnan na natin kung ano ang itsura nito. So yan mga kabady, so sample lang isang sako, kasi pareha naman sila lahat. So yan mga kabady, after 24 hours na nakita nyo ay nung kamera to. So tingnan nyo, may mga muti-puti mga kabady. So hindi rin maganda mga kabady kapag medyo mataas na yung binhi. So okay lang ganyan mga kabady, yung bago pa lang siyang nakita yung mata, kasi kapag medyo mataas na mga kabady ay mahirap yan isabot. So maganda kapag ganito mga kabady. Sundin nyo lang yung pinunla ko nung nakarang vlog, ay 100% mabubuhay yan lahat. So yun mga kabady, yun lang ang share ko sa inyong kaalaman. So sunod na aking vlog, meron naman ding kaalaman. So salamat sa inyong mga kabady, sa inyong mga suporta. So sa aking mga followers dyan sa TikTok, sa Facebook at saka sa YouTube. So maraming salamat po sa inyo. Ingat kayo. God bless and thank you for watching. Bye bye. See you in the next vlog.